Challenge, kaya ba natin kainin yung isang buong siomai na ganitong kalaki? Wow! Ang daming pwedeng kainan dito. Grabe ang dami. Parang more than 20 yung stalls nila dito. Manghang. Ang maganda dito, freshly cooked siya. Pero grabe ang bigat sa tiyan. Sana malayo pa yung susunod na stasyon. Kakain na naman tayo! Ang happy-happy! Walang kainan dito. Wait lang, kailangan natin may mahanap na kainan. Ito talaga as in yung totally walang kainan. Kahit sa labas, kahit sa gilid, yung mga pares-pares, wala dito sa labas. Anong kainin ko dito? Doorknob? Ito po na yung pugo? Ay, Vegetables. vegetables. Tapos ito yung tokwa ko. Ayan, tapos ito yung Shanghai. Shoutout pala sa mama ko na graduate ng PUP. Shoutout din kay Kat na graduate ng PUP. And shoutout din kay Kaloy na gagraduate ng PUP. Para sa last station natin, kanina pa ako simulante po kumakain sa bawat station. Good morning po mga Ride Out! Welcome back po! Nandito tayo ngayon sa may LRT2 station at magpo-food trip tayo. Hindi sa magarbong kainan, hindi sa overlooking na mga kainan, hindi rin sa mga sobrang trending na kainan sa social media, kung hindi yung mga food stall dito sa may LRT2 station. Aalamin natin yung buhay commuter, kung ano ba yung mga benefits ng mga food stall dito. Kung meron nga bang mga food stall dito sa bawat stasyon at hahanap tayo ng mga budget meal na kainan na kung saan mas makakatulong sa atin kung saan man tayo abutan ng gutom natin. At pwedeng umorder po ng waffle po. At anong best seller po sa waffle? Cheese dog po. Belgian. Sige ate, isang cheese dog po. So magkano po yung 35? Ito po. Kainin lang natin dito. Thank you po. Anong oras ate yung jump pack yung tao pagka bumibili ng pagkain? Ay, start na ng 4. 4 ng hapon po. Okay po. Alas 27. Parang mga ano po, rush hour po. Yan. So, order tayo ng waffle time. So, cheese dog yung sabi ni ate na best seller nila. Ate, pwedeng mag-video po ng price. Okay lang po. Thank you po. Dalawang cheese dog na po. Dalawang cheese po. So, 35 pesos cheese dog. Mainit ha. Gugutom na ha. Saka isang hangis. Ado na yung Belgian. Ano bang kwentong waffle ko? Siguro, before nung college days ko, laging may mga food stall dito ng waffle. Yun yung mga panahon na gusto mo ng mabilis yung kain, yung pasok sa budget, pwede to. Biruin mo for 25 pesos to 35 pesos, mabubusog ka na ng waffle. Yes, mabubusog ka talaga sa waffle. Mabigat siya eh. As in, mabigat. Mabigat gano'n. Nag-accept sila ng mga online payments. May QRPH, may Visa, may Mastercard, may GCash. Tapos dito sa Waffle Time, pwede hindi lang isang piraso yung order mo. Pwede yung may mga box sila, pwede rin dito. Pwede nakalagay dito, kunwari marami kang order, pwedeng isang ganito na lang para madaling bitbitin. Next, kakainin natin is Ilocos Empanada. Meron silang egg plus veggie, vegan longganisa, extra plus veggie, 2 egg plus veggie, vegan longganisa. Pwedeng order po ng isang ordinary po. So, nag-order tayo ng empanada, 65 pesos. Freshly made yung mga empanada na ginagawa nila. Nakikita mo rin kung paano gawin. At may tissue po kayo po. Thank you po. So, nandito tayo ngayon sa Baluan, Ilocos Empanada. Grabe, ang init pa. Bagong luto. Ordinary lang in-order natin from 65 to 100 pesos. First bite natin. Wala mo ng suka. Init. Ang ingredients lang nito, gulay at saka itlog. Pag 85, yun yung may longganisa na. Lagyan natin ng suka. Mas masarap siya pag may suka. Init. Ang maganda dito, may mga food stall sila. Mga siguro, 5 food stall nandito ngayon.
before, yung mga nakakain ko empanada, lasog-lasog eh. Pero ito na-enjoy ko siya. Siguro dahil sobrang bagong luto at saka malinis yung pagkakagawa. Sa pagkalansa na pansin ko sa kanya, yung empanada nila, hindi siya mantika. Nandito tayo ngayon sa next station, yung Marikina Pasig. Ang sabi ko, pag nandito ako sa station, hindi ako mag-escalator para matagtag din yung mga kinakain ko. Nagpa-load nga pala ako kanina dito sa gift card ko, 100 pesos. Tingnan natin kung magkano yung magagastos natin sa buong ride natin, back and forth. Next station, may mga food stall din. Merong Bite and Go, Baby Mochi, Santino, Siomai. Ano tong Baby Mochi? Baby Mochi, Korean manju, may chocolate, pastillas, Ferrero, Bavarian, mango. 4 pieces niya is from 22 to 28 pesos. Ngayon lang din natin kakainin to eh. Pwede pong isa pong blueberry po na 4 pieces po. Yung drinks niyo po, one size lang po siya po. Sa drinks po, lychee na lang po. Sa drinks nila, 48 pesos. Ito po yung bayad. Ito yung Baby Mochi. Ito yung 4 pieces niya. In-order natin is blueberry. Check natin sa loob. Tinapay siya or waffle. Oh, parang waffle din siya. May naka-impose na BM or Baby Mochi. Woo! Ayun yung blueberry niya sa loob. Oh. As in, maraming blueberry. Kasi yung iba, antoldok na lang sa loob eh. Tara, tikman natin. Tapos yung pinaka-tinapay niya or yung pinaka-waffle niya, malambot siya. Ang liit lang niya, oh. Bukod sa mura lang, less than 100 pesos, mabubusog ka na, tapos may drinks ka pa. Ayun yung blueberry niya. Thank you po. So ito yung lychee nila, one size lang. Pero ang laki for 48 pesos. Parang may ko-compare ko siya sa cup ng Grande, ng isang coffee shop. Tara, tikman natin. Sarap ba? Refreshing siya. May parang nata siya sa loob. Sarap. Alam mo yung ang atake niya nilalagyan ng electric fan sa mukha. Kuya, bago lang po ba itong mochi? Mga 3 weeks na. 3 weeks pa lang po. Sa ibang station po, meron din po ba po? Wala. Ay, dito pa lang. Okay po. Thank you po. Kaya sabi ko bago sa paningin ko, tsaka very catchy nung booth nila kasi color yellow and white. Alam mo yung maliwalas yung kulay. Tapos ang cute ng presentation sa kanya, yung 4 pieces, parang nakalagay sa papel na to, para siyang french fries. Proceed tayo ngayon dun sa next station. Tingnan natin kung merong food stall sa loob. Pero feeling ko parang wala eh. Dati ito yung pinaka maraming tao lagi na station kasi ito yung last station. Check natin kung merong mga food stall dito. Walang food stall dito sa loob ng Santolan Station. Dati nung college days ako, ito yung last station. Sobrang dami ng tao dito, sobrang dami ng kainan dito. Wala na rin. Ay, wait lang. Alam ko kung nasan yung mga kainan. Tara, sundan niyo ako. Di ba sabi ko naman sa vlog, pwedeng nasa loob ng station, pwede rin naman na malapit dito sa station just in case magka-emergency at kailangan natin kumain. Naalala ko dati nung bago pa to, grabe yung pila ng ticket, maabot hanggang dito sa side na to. Ito, may mga tindahan dito. So, meron ditong tinapay. At anong bestseller niyo po? Violet cream? Ano po yun? Chocolate Okay po. Sige po. Ate, isang Choco German po. Tikman natin yung Choco German. Para siyang Spanish bread. 25, 7 pesos. Ayun, chocolate. Kung sa mga gusto ng light meal lang, ayaw nang magkanin or yung mga on the go lang lagi, dito sa kabilang kalye ng Santolan Station, may mga tindahan dito. Pero ano lang siya, yung isa sari-sari store, ito bake shop, tapos ito para tong mini palengke. May tinda kasi siya mga gulay-gulay. Tapos, if I'm not mistaken, April 5, 2003, nag-start yung operation ng tren na to from Santolan hanggang Cubao lang muna, 4 stations lang muna.
And then by 2004, sinimulan na i-operate yung buong tren from Santolan to Recto Station. Kaya noong 2004, sobrang tuwang-tuwa ako kasi pag-graduate ko, may sasakyan na ako ng tren papasok ng eskwelahan. Or else, kung wala pa to, G-Liner yung sasakyan ko o kaya yung mga RRCG. Kung familiar kayo, along Ortigas Extension yun. Ang ruta niya hanggang Quiapo. So proceed na tayo ngayon sa next stop natin. We are here now at Katipunan Station. Nung bata pa ako, alam niyo ba yung station na to, akala ko centralized. Buong station naka-aircon. Though kasi, kaya siya malamig kasi nasa ilalim siya. At ito yung isa sa pinakatahimik na station. Meron ba dito mga food stall? May kainan ba? Dito sa side, isa lang yung kainan nila. Ay, sorry. Wala po bang pila po? Ay, sorry. Akala ko may pila. May isang ay Dynamite. Sobrang hanghang lang po. Sige, isang order po ng Dynamite. Dine-in po. Para pala siyang ito po yung bayad. Xiaolong Bao. May kulay. So, dito sa kanilang Master Siomai, may Dynamite, may chicken, may pork, tsaka may beef. 42 pesos lahat. 3 pieces. Ito yung in-order natin, Dynamite. First time ko makakita ng color green na siomai. So mga ka-hideout, ito sa may Katipunan, may nag-iisang food stop yung Master Siomai. Pero in fairness malaki yung siomai nila. Tapos may chili garlic na rin. Okay, medyo maanghang pa lang siya, pero mas maganda may toyo kasi additional flavor dun sa buong lasa ng siomai. Naalala ko before, ang siomai, 5 pieces pa yan. Hanggang sa naging 4 pieces. Ngayon, 3 pieces. Pero mas malaki. Challenge, kaya ba natin kainin yung isang buong siomai na ganitong palaki? Crap. Before nakakain ako ng parang mga Chinese Xiaolong Bao. Ganito yung parang texture niya. This is 42 pesos. Next station natin, Anonas. Tara, let's go! Arriving at the Anonas Station. Paparating na sa Anonas Station. Try natin yung bacon flavored chicken siomai nila. Puro siomai na yung kinakain natin ngayon. Bawat station kasi may siomai. Okay. Based dun sa isang siomai na kinain ko, ito medyo may pagka-cream yung texture niya sa loob. Maybe it's because of the bacon. Mas dry yung loob niya, pero buong-buo yung texture ng bacon niya ng chicken sa loob. Pero pag puro siomai pala kinain mo, no? Mabubusog ka talaga kahit wala ng kanin. This is 50 pesos, 4 pieces siya. Pero ganun pa man, yung mga siomai nila ngayon, since mahal, mas malaki siya. Yung combo niya ate, yung may rice po. Combo po siya may combination. Okay po. Pagka may rice natin, magkano po? 65. 65. So parang 15 pesos yung rice nila. Ang napansin ko dito, 8 pesos yung pamasahe bawat station. Nasa Anonas tayo, going to Cubao Station. Arriving at the Renetti Center Cubao Terminal Station. $7.50. Wow! Ang daming pwedeng kainan dito sa Cubao Grabe ang dami. Parang more than 20 yung stalls nila dito. Merong pure food nugget, shawarma, rice in a box, waffle time, Louis Buko, may Master Siomai, may chopstick fried noodles. Ay sige, ito try natin. Sige, ito na lang. Chopstick fried noodles. Try natin. From 36 pesos hanggang 100 pesos. Meron tayo dito.
Yan. So, nag-order tayo ng fried noodles. 2 pieces, siomai pa rin. Tapos, medyo spicy. So, ito yung noodles, may kasamang toge. Nakikream na ako. May part kukunin sa fruity. Sa opening. Manghang siomai. Ang maganda dito, bukod sa freshly cooked siya, yung mga fried noodles, hindi siya nakakasawa. Kasi, pag siomai lang, parang medyo nakakaumay siya, di ba? Pero pag may kasamang noodles, kahit pa paano, may iba kang nalalasahan. 52 pesos yung isang cup na ganito. So, halimbawa, nagko-commute ka, late ka na sa work, wala ka pang kinain. So, ito, pwede bago ka pumasok para may laman yung sikmura mo kasi mahirap pumasok at magtrabaho ng walang laman ng sikmura. Alam mo, first time kong bumaba dito sa Betigo Belmonte. Ano kaya meron dito? Sana may kainan dito. First time ko yatang bababa ng station at lalabas mismo sa station. Parang walang kainan dito ah. Hello? Ayan yung Betigo Belmonte Station. So walang kainan sa loob. Pero may naspatan ako na malapit na kainan dito. Parang feeling ko pares to eh. Mami with rice, kuya? Po? Kahit huwag na, kuya? Po. Oh, mami with rice. Thank you po. Ito pala yung rice. Napagalat ang hindi kumakain. Sorry. Nalagyan yata nito. Nalagyan natin ng garlic. Spring onion. Chili. Pepper. Ay, thank you, kuya. Dito lang si kuya sa may baba ng Betigo Belmonte Station. Sarap? Ay, hindi, wala pa, malaki pa. Ito yung mami. Ah. Sarap. Grabe. Ginuguhit yung mga condiments. Lagyan natin yung rice natin. Alam mo, parang ito yung masasabi mo na hindi nakakasawa kainin. It's because iba't ibang flavor yung natitikman mo. Di ba sabi ko sa'yo, first time kong bumaba dito sa may Betigo, wala kasi masyadong tao rin eh. Kaya siguro hindi na rin sila naglagay ng mga food stall. May soft drinks kaya sila, kuya. Kuya, may soft drinks kayo? Ang thank you lang. Pwede ito po. Magkano po, kuya? Magkano po? Kompleto, may mga din si kuya. Sarap. Alam mo yung naghahalo yung anghang, yung init at saka yung lamig na kinakain natin. Ang nagustuhan ko sa kanya yung beef niya, very tender yung meat. Mami with rice. Okay na po. Thank you po. Nag-aanap kasi ako ng kainan sa station ko yun. Wala dun eh. Yung nakita ko yung payo mo, sabi ko na buti lang may pares dito sa baba. Kanya yung sachet. 7:50. Alam mo, parang ito rin yung station na walang kainan dito. Alam mo, kanina nung nasa tren ako, sabi ko, sana malayo pa yung susunod na stasyon. Tapos pag ikot ko lang, paparating na sa Gilmore Station. Sabi ko, kakain na naman tayo. Ang happy-happy. Walang kainan dito. Kaso, hindi pwedeng hindi tayo kumain. Kailangan kumain tayo. Dahil bawal tayo malipasan ng gutom. Andito sila. Anong merienda, ate? Pesto, Yakult, tinapay na may palaman. Ay, Yakult na lang, ate. Magkano, ate, sa Yakult po? 15 po. Ang ginagawa ko po kasi bawat station, naghahanap ako ng pagkain. Kung merong mga parang food stall, eh yung Betigo po at saka itong Gilmore, walang kainan sa taas. Wala. Opo.
Nandito na tayo sa may J-Railway Station. First time ko lang din ulit bumaba sa station na to. Parang walang kainan din dito. Walang mga food stall dito sa J-Railway. Anong naghihintay sa atin sa station na to? Hello? Joke lang. So, nasa labas na tayo ngayon na J-Railway Station. Walang kainan dito. Wait lang, kailangan natin may mahanap na kainan. Wait lang. Dito para tayong may nakita convenience store. Ito talaga as in yung totally walang kainan. Kahit sa labas, kahit sa gilid, yung mga pares-pares, wala dito sa labas. Ito, naglalakad ako ngayon. Baka meron ditong tindahan. Pwede natin mapagbilhan ng pagkain. Ayun nga, walang kainan. Hindi pala to kainan. Tindahan to ng mga metal parts. Anong kainin ko dito? Doorknob? Anong kainin ko dito? Screwdriver? Wala nga kainan dito sa side na to. Wait lang, don't give up, okay? Check natin yung kabilang side doon. Ayan, may nakita akong kainan. Quick. Magkano po? Isa po. Kain po. Yan, nag-order tayo ng... Wait lang, anong tawag dito? Pugo. Ito, bagong luto. May anong tawag po ulit dito po? Ano? Ayun. So, Penoy. Ito po. Kain tayo ng Penoy. Pa? Apo. Nagpo-food vlog po. So, ito yung suka ni nanay. Kain natin dito. Dito si nanay. Paglabas mo, right side ng LRT station. Sorry, medyo mainit talaga ngayon. Pasensya lang. So, nag-order tayo ng Penoy. Ayun yung pinakaitlog niya sa loob. Puno-puno tayo ng energy sa katawan ngayon. Merong siomai, merong noodles, may Penoy, o di ba? Tapos nag-Yakult tayo. Yung Penoy ni nanay, 20 pesos isa. So, bukod sa Penoy, meron sinanay natin doon ng turon, 15, banana cute, 25, toge, 12, Shanghai, 12, bola-bola, 10, Penoy, 20, Hugo, 2, Alamares, 25, kanin, 10. Alam mo yung mga typical na pagkain ng Pinoy na pwede mo makita dito sa tabi ng mga train stations. Tapos na tayo sa Rizal, Marikina, Pasig, Quezon City. Ngayon, we are entering Metro Manila. Pakita ko sa inyo yung mga niluluto ni nanay. Naipakita ko lang yung piniprito nyo ha. Ito po na yung pugo. Ay. Vegetables. Vegetables. Tapos ito yung tokwa po. Ayan. Tapos ito yung Shanghai. Tapos Penoy. Ayan, sila nanay po yung nandito po. Ayan po. Kasi naghahanap po ako ng mga kainan sa malapit sa station po ng LRT. Eh nung pagbaba ko po ng J-Railways, wala pong kainan dun sa taas. Opo. Kasi may mga naghahanap po ng mga kainan pagka nagugutom sa biyahe. Ayan po. Anuan. Opo. Ay, San Juan na po ito po. Opo. Aurora to. Opo. Tapos dito, Manila na po, ano? Sunod yan, Maynila na. Center point doon. Okay po. Hanggang ano pa po ako eh, recto pa po kasi ako. Opo. Marami pa yun. Marami po. Salamat po. Ingat po kayo po. Arriving at V-Mapa Station. Paparating na sa V-Mapa Station. Dito sa may V-Mapa Station, meron silang siomai house. Kaso siomai na naman. Pero although at least sasabi ko sa inyo na merong kainan doon sa taas. Pero dito sa baba, check natin kung ano yung food stall na meron dito. May Isetan Market sila dito. May gulay sila dito. Ay, gulay, prutas pala. Ito, check natin tong tindahan. Ay, akala ko tindahan. Wala. Ito na lang. Banana Q. Magkano po sa banana Q? Po? 30. Isa po? Alis pa po? Hindi na po. Dito na lang po. Opo. So, bagong luto yung banana Q nila. Dito muna ako, te, ha? Ay, thank you po. Yung experience na kumakain ka sa gilid ng kalsada, yung parang very typical na Filipino style. At ang banana Q, source of energy. Parang gusto ko iabot kay ate itong sa akin.
Dito na lang kay ate. Ayan po. Salamat po. Ayan po. Ayan. Abot natin kay ate kasi nahawa ko sa may mga aso. Shinare ko yung kinain ko na banana cue doon kay ate. Kasi busog na rin naman ako eh. Gusto ko lang din matikman. Masarap yung saging nila for 30 pesos. Pero mas nahabag ako doon nung nakita ko si ate. Kasama niya yung mga aso niya. May manok pa na nakakulong. Talagang nadadama ng puso ko yung pagtulong ko. Sabi ko nga eh, kung meron lang akong mas marami pa eh. Ang sarap tumulong talaga. Malang araw. Kaso Siomai House na naman yung kainan dito sa Pureza, 750. Check tayo sa baba kung merong ibang kainan bukod sa Siomai House. Pero at least may Siomai House dito. Kapag ka nandito ka sa Pureza, madalas ikaw ay nag-aaral sa PUP. May 7-Eleven dito sa Pureza. Ano bang need natin? Ayun. So, nandito tayo ngayon sa 7-Eleven ng Pureza. Alam niyo naman yung mga nandito sa 7-Eleven na pwede nyo kainin, di ba? Meron drinks. Parang feeling ko kailangan ko ng water. Yan, may water. Ano bang water natin? Wilkins. Wilkins lang. Wala bang medyo mas maliit dito? Yan. So, pagbaba nyo ng Pureza, maraming kainan dito. Pero mas prefer ko uminom ng tubig. At least alam mo may bibilan ka ng pagkain dito. Kaya yung mga nasa PUP, mas swerte kayo at meron kayong Pureza PUP 7-Eleven. 27 yung ating tubig. Thank you. Dito tayo minom. May alak ba yun? Ang dami ko natutunan nung sinimulan kong puntaan yung bawat station ng tren na to. Nakakala ko dati, memorize ko lang yung station, okay na. Pero nung binaba ko yung bawat station, yung mga na-discover akong buhay na patuloy na nagbibigay kulay lalo sa bawat stasyon. Masasabi kong bawat stasyon may kanya-kanyang kwento ng buhay rin. So almost na complete natin yung menu ng mga pagkain na pwede natin ma-encounter every station, di ba? May kanin, may meat, may dessert, may water. Next station natin, Licarda Station, ang stasyon ng mga estudyante. Kaya tara, samahan niyo ako sa next food trip natin. Ayan, so nandito tayo ngayon sa may Ligarda Station at nakita ko na 5 yung kainan dito. Ito na lang, pick up coffee. Wait lang, may matcha sila. Good afternoon po. Isang matcha po na sea salt cream. Apo. Upsize po regular. Regular lang po. So nag-order tayo ng Aaron po. Nag-order tayo ng matcha dito. Actually, parang siya lang yung nag-iisang pick up coffee sa buong station. Meron po ba kayo sa recto nito, te? Meron po. Meron. Nakabukas lang. Ayan, yung recto papunta pa lang tayo. So, nag-order tayo ng matcha sea salt cream, regular size, for 99 pesos. So far naman, sa lahat ng station na napuntahan ko, parang ito yung pinaka-maluwag, tahimik, convenient, yung University Belt. Katulad nito, may pick-up coffee dito. Yan, may Bento Manila dito. Ayan, Shopalito, Siomai House. Yan. So, hintay lang natin yung coffee natin. Alam niyo, medyo nahihilig ako sa matcha ngayon. Pero before, puro cookies and cream, Spanish latte, macchiato. Pero ngayon, sabi nga nila, pag nasa Tito Ira ka na, matcha na yung iinumin mo. Let's taste! Sarap! Hindi, wala pa pala. Wait lang. Okay, sea salt. May lasang dagat siya. Lasang dagat. Medyo kasi sea salt eh. Parang seagrass. Yan, yung malalasahan mo. Parang pakiramdam mo, humihinga ka sa ilalim ng dagat. Medyo marerelax ka sa coffee nila. It's because less than 100 pesos and give yourself a treat once in a while. Tapos natutuwa lang din ako sa packaging nila kasi Regular po. ayaw nila ng green. Favorite color kasi green. Tapos yung timpla nila, mostly hindi siya sobrang mga matatapang, kaya ma-enjoy mo rin. Naalala ko nung nag-aaral ako dito sa University Belt, specifically sa CEU. Wala pang mga kainan na ganito. Mostly, nasa taas pa yung kainan nun. Mga siomai-siomai lang din.
Arriving at Recto Terminal Station. Papating na sa Recto Terminal Station. Grabe, parang mas maraming kakainan dito sa Recto Station. May rice meal, tinapay, pasta, buko, bento Manila, syempre ang forever siomai. Hanap tayo ng something na hindi pa natin nakakainan eh. Pero parang lahat ng station, ganito yung mga food stall nila. Iba-iba lang yung pangalan eh. Oh, ayun yung pick up coffee rin dito. Wait lang, isang ikot pa. Parang may nakita ako dito eh. Sugar cane. Sige ate, isang sugar cane na 12 ounce po. Thank you po. Pwede ko siya i-video po. Para sa last station natin. Kanina pa ako simula Antipolo. Kumakain sa bawat station. Wala ito dun sa mga ibang station. Parang dito lang sa Recto. And so, nag-order tayo ng sugar cane juice. Di pa ako actually nakakatikim ng sugar cane eh. Kanina lychee. Authentic po siya po. Ayan. Tamis. Ay hindi. Hindi siya sobrang tamis. Na hindi naman masakit sa lalamunan. Tama lang siya na refreshing siya. Yung tipong kahit inumin mo ng diretso, marerefresh ka. Pero ito ate, ano lang siya, yung puro lang po ngayon. Parang may mga sugar cane din ate sa Binondo eh, no? Kaya drinks yung binili ko ngayon kasi kanina pa sa Antipolo Station, puro tayo rice, siomai, noodles, puro mga desserts. Hindi pa tayo uminom masyado ng tubig and yung mga refreshments. Kaya ngayon, ito, tinikman natin yung sugar cane. Pero actually maraming food stall dito sa Recto. Parang ito yung pinakamarami. Sarap. Yung isang cup nito is 50 pesos. Yung 22 ounce is 90 pesos naman. Hello, good morning mga Ride Out. So, nandito na tayo ngayon sa last station ng LRT2, which is yung Recto Station. Meron silang 13 stations: Antipolo, Marikina, Pasig, Santolan, Katipunan, Anonas, Cubao, Betigo, Gilmore, J. Ruiz, V-Mapa, Poreza, Legarda, and itong Recto Station. Based sa experience natin as a commuter, nakita natin na bawat station ay may kanya-kanyang mga food stall. Nasa tagal-tagal kong sumasakay ng LRT, mas naiintindihan ko yung klase ng pagko-commute. Every station is 8 pesos yung pamasahe dun sa ating stored value card. So yung nagastos natin sa pagbili natin ng mga pagkain dito sa ating LRT food trip ay ayan ang nagastos natin sa pagkain. At ang nagastos naman natin sa ating pamasahe ay time check natin ngayon, it's 4 o'clock. Malapit na mag-rush hour, so kailangan na natin na umuwi. Gusto ko lang po magpasalamat sa oras na binigay niyo sa akin sa panonood. And salamat po sa patuloy na suporta po na patuloy niyo pong pinapadama sa akin. Once again, this is Ride Out Aaron. Kita-kits po tayo ulit sa next vlog natin. Don't forget po to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Power! Peace out! Wapa!